Hello friends. Welcome sa welcome Other? sa welcome sa isa na namang episode natin habang mga tako ng sunflower seeds. Ako po ang favorite nyong hamster. Ako po si Russell. Ako naman po, ang favorite ninyong, wala akong inangata eh. So, wala po akong inangata. Ako po si Lennon. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Yun. Sel, ang bata ka ba, mabait ka ba? Ba? O naughty? Kasi nakilala kita, naughty ka na eh. Well, dahil influence yun ni Luke. Kay Luke talaga po namin natutunan ng lahat ng kalokohan namin. No? Ang naughtiness. Tapos yung maturity kay Francis po, syempre. Siya po talaga ang aming holiness guru. Diba? Tapos ang financial manager namin si ano. Anyways. ang pag-uusapan natin ano tayo ngayon, no? Episode ay we'll talk about pagiging mabait at pagiging mabuti, no? Or rather, about what we call virtue ethics versus utilitarianism, no? So, titingnan natin mamaya. And then, how can we see this in the Filipino context, no? So by mabait lang o mabuti, no? So, maybe we start sa definition of terms. Yeah. How pre? Pero instead of the usual definition of terms na medyo academic or very mabigat, anecdotal siguro. Nung bata kami ni Lennon has the reputation ng pagiging mabait. Like, kami, dahil hindi nila alam. Hindi mo masasabing mabait si Russell eh. Tanggap ko naman yun. Growing, kahit nasa St. Francis sa school, no? Tapos, syempre sa parokya, walang notion na si Russell yung mabait. Ang mabait si Lennon. Tapos, si Russell kasi ay palaban. Si Russell kasi ay mayabang. And, siya. So, inherent. Isa akong yabang na tinubuhan ng tao. Pero, in spite of myself yun. Pero ano ba yung point? Si Lennon kasi ay tahimik na bata. When we were growing, mahihayin si ako, Lennon, alam yan. Deferent. So, may utos, okay. Kakaiba, di ba? Deferent. Pagka hindi siya the same. Yeah, deferent siya. Parang yung ano yan eh. Yung different, tsaka differences. Yung difference, anak yun ng Hari at Reyna. Na lalaki. Tapos yung differences, yun yung anak nilang babae. Yung different, yun yung Hari at Reyna. Anyway, ang bilis natin mag-digress. Pero yun nga, ang mabait sa society usually or sa usapang bata, sa usapang kids, pag sinabi mong mabait, yung kaklase mo na usually hindi nagsasalita, wala pa siyang ginagawa, basta hindi lang siya magsalita, mabait siya. Mm-hmm. Why? Kasi more talk, more mistake. So, si Lennon yun. So, kapag on the go, sabihin ito, sunod. So, I'm more of the questioning type. Bakit? Sila silang utak. Sino po nakaisip? Siya po gumawa. Yan. Pero, siya ang magsasabi sa akin na bumili ka ng breviary para meron tayong dadasal. Ako yung ako ang bibili. Si Lennon ng bulsa, ako ang utak ng himagsikan. So, then growing up, apparently hindi pala nawala yon yung notion na yon sa society. Kapag tahimik ka lang, you just go with the flow. Ang point dito is, if you don't criticize others, if you don't always express
your thought or your emotion, mabait ka. Why? Kasi yung iba, wala silang ginagawa sa'yo. Pero you will see them as expressive as they can get. Sabihin nila, I am upset of this. Ayoko ng ganito. Ang pangit ng ganito. Nakakainis si ganito. So, may notion agad na hindi ito mabait na tao. No. And, yun yung tatalakayin natin sa episode na to. So, ikaw ba, nung nasa St. Aper ka, mabait ka ba? Oo naman, alam niya ni Almer na mabait ko. Napaka-behave kong nilalang, napaka-mahiyain ko. No, pero ayun nga, ang sinasabi nga ni Russell. No? So, mayroon tayong ganong concept, no, na pagka mabait ka, parang you are someone kind, agreeable, gentle, polite. Yung parang suwaka sa lahat, no? Sa lahat ng tao. Walang masamang tinapay. Wala kang masamang tinapay, no? Walang masamang tinapay. Oo. Hopefully, piling ko naman gano'n naman ako nung high school, no? Although, piling ko may masamang tinapay kasi marami kaming kalokohang ginagawa. Ako hindi ako mabait siguro. Kasi kung wala namang masamang tinapay sa akin, pero may putok ako eh. So yun ang example kung bakit ako isang gago at hindi ako mabait. Pero sa Filipino language, bukod sa mabait, palalimin na natin. Word, di ba? Yung mabuti, no? So, sometimes parang na-interchange natin yun, which is actually totoo naman na interchangeable naman talaga yung dalawa. Although mabuti from buti, di ba? Medyo mas malalim siya, more on something moral, no? Moral uprightness, no? Kumbaga. And moral uprightness, I think katulad mo, Sel, nung mga bata tayo. Sabi ko, di ba, palaban ka. Tatandaan ko nung nakipagsagutan ka dun sa isang katekista. Batang-bata ka pa doon, nakipagsagutan ka. Sabi mo, yan, sinisigawan mo yung mga bata, kayo walang nagpapari dito sa parokya. Oo, kasi excessive yun, pero palaban si Russell. Sabihin natin yung konteksto. Kayo na humusga. Ngayon kasi, Palm Sunday yun na misa. So, galing tayo sa posisyon ng madaling araw. So, puya tayo nun. Tapos, syempre, kasama natin mga mas bata na sa atin yun. Syempre, maligalig na yung mga bata. Dumaan itong katekistang medyo may edad na. Sinabi niya, ay ikaw, makulit ka. At dahil makulit ka, never kang magiging pare. Trigger ang kuya mo, Russell. Ay ko, kayo ang pumapatay ng bukasyon dito. Habang nagmimisa yun, nandun tayo sa gilid. Sa gilid. May sigaw kayo ng ganyan. Kasi yun, ninabay niya na ako. So, I mean, pwede siyang excessive, pero in a way, yung para sa akin yung mabuti, if you can stand on what is good, even if you are against the whole world, you are against the popular opinion, no? So, in a way, although yung mabait kasi, actually, ito pinag-uusapan natin kanina namin ni Russell before ng recording. Yung mabait, yung root talaga niya sa Filipino language, yung bait, is reasonableness, no? Yung rason mo, yung kaya nga pagka nawalan ka ng bait, di ba, yun yung term natin. O kapag wala kang bait, masiraan ng bait, oo. It's reason talaga yung bait. Although in our now popular usage, yun nga, more on like being agreeable to everyone. No? So, being nice. Being nice, yeah. In a way, pwede nating ma-define sa current situation na being nice, being mabait is parang sakto siya dun sa pakikisama culture natin. So for example lang naman, you are in a company, for example, and you see parang abusive yung boss mo, pero hindi ka na lang magsasalita para at peace ka. No? Kukurakot. Nangungurakot. Ayaw mo lang, sige lang. At para hindi ako maapektuhan. So, yung boss mo rin, isip, mabait to. Mabait kasi hindi nagsasalita eh. Ang mabuti, yung, teka, hindi pwede yan. Kailangan natin yung makipag sandigan sa tama, sa katotohanan.
Another example, for example, kung may kaibigan ka na nangangaluguyo, to use a very light word, nangangalaguyo halimbawa, Hindi ba malalim nga yun? mabait kang kaibigan, hindi Nangungula mo sisi. sasabihan, nangungulasisi. Hindi mo sasabihan, hindi mo i-correct, hindi mo rin sasabihin dun sa ano niya, sa partner niya, di ba? O sa asawa niya, o sa kabiyak niya, di ba? Napapatagal ako kung matindihan. So, yun, mabait ka eh, di ba? Pero ang mabuting kaibigan, kakausapin mo, no? So, at the heart of this topic, no, ng just being nice and standing, no, for what is morally right, that is moral uprightness na nga. At the heart of this is our culture, no, na ano ba yung gusto nating, ano ba yung tinuturo sa atin ng culture, no? What is being good? How to be good, no? What is good nga, ethics, the question of ethics. So nowadays we see and we can really feel sa ating kultura na parang ang tinuturo sa atin ay dapat ano ka lang, makisama ka. No? Dapat makisama ka, matuto kang makisama. As opposed to what we call virtue ethics, no? Yung pag-cultivate ng mga virtud, no? Ng mga virtues. So now we enter now here dun sa issue ng utilitarianism and virtue ethics, no? And ito, self. Iano natin yan unti-unti. May dalawa akong issue dito. Una is language, pangalawa is culture. Language, bakit ko siya problem? Kasi yung quote and quote sa 'di ba sa studies naman natin, yung ethical problem. Problematic na siya talaga sa Philippine culture. Why? Kasi ethics is about the philosophy of action, the right action. And well, medyo reductive para lang simple, at least basic, foundation na lang yung approach natin. Pag sinabi kasi nating right action, it's doing good. Good. Ang problema, yung good kasi sa Filipino ay mabuti. Di ba? Pero hindi siya laging mabuti. Mas associated siya sa maganda. Di ba? And maganda, di baling maganda, kahit pangit yung talagang loob, kahit hindi mabuti yung loob, basta maganda sa labas, para siyang maganda. Kaya nga, marami pa rin naniniwala kay tatay. Kasi, Hindi nga maganda. maganda. Maganda yung Kahit ginawa nga niya daw. paglabas eh. So, ang point ko dito, tinan mo good morning. Hindi naman natin sinasabing mabuting umaga. Pangit. Di ba? Magandang umaga. Dati nga yung Good News Bible, magandang balita Biblia yun. Hindi naman yun mabuting balita Biblia. The point is, sa language pa lang may issue na tayo. Mhm. So kung sa language pa lang hindi klaro, and language is the very medium by which we communicate, kung ano ba yung mga tenets na gusto nating i-share sa kapwa natin, malabo na agad. Alam mo, yung notion ng kapwa, napakaganda niyang pakinggan, napakagandang basahin, napakaganda i-proclaim, pero hindi naman siya sinishare ng lahat ng Pilipino. Why? May issue sa language. And that, doon papasok ako sa pangalawang problem. Culture. Ang ganda yung sinabi mo nun eh. Ang ethics kasi, personal opinion to. So kung nakikinig yung mga prof ko sa philo, so huwag niyo po akong katayin. Ako yung hamak lang na nagbibigay ng opinion. Yung development ng ethical concepts na primarily galing sa West, individualistic siya. So it's me. Ako na nakakaisip, ako na nakadadama, ako na nakakatarok ng mabuti sa masama. I who discern. It is the I. And yung I kasi dito is something neutral. Sa Pilipino, yung I pa lang, yung ako pa lang, masama na agad yun. Why? Kasi ang ako ay makasarili ka kapag ganun ka mag-isip, di ba? So, kung i-fit natin yung Western paradigm sa Filipino na setting, ang tendency niyan,
magkakaroon tayo ng problem dahil may foundations yung Filipino society na hindi super conducive sa Western thought. So kapag sinabi mo, halimbawa, yun nga, yung sinasabi ko, kaya maganda sabi ni Lennon, sa ethics pa lang, halimbawa, gamitin natin, hindi muna tayo mag-virtue ethics. Yung notion ng authenticity ni Heidegger, yan yung sinasabi natin, you live your life to the full. Ngayon, kapag ikaw ay nag-appropriate, nakinig ka sa iba, you're wasting your life. Parang gano'n, hindi ka naging authentic. You're living somebody else's life, you follow the norms. So you are not being your true self. So it's all about the self. Pero kapag Pinoy, yun ang dapat, yun ang primary. Secondary, kung ano yung iniisip o inaano mo sa sarili mo, pinaplano. Una mong kliyente, pamilya. O bago ka magpakasarap, isipin mo muna pamilya mo. Pumawi ka sa magulang mo, isipin mo yung mga kapatid mo. Pag ikaw, miyembro ka na ng komunidad, isipin mo naman yung mga kapitbahay mo. Yan sinasabi nila kanina, makisama ka. Nasa trabaho ka. Hindi ka pwede yung katulad namin nila na Pilo Major sa trabaho dito sa Pilipinas na you will risk to offend just to arrive at the truth. No. You offend somebody, okay ka na, mamaya hindi na sila okay, bubuo sila ng paksyon, sisirain ka nila hanggang mag-resign ka. So, dun pa lang, may issue na ako. Pero, yun nga, subukan pa rin nating baka may common ground para tumubo parehas yun sa ating kamalayan at sa ating damdamin. Yung virtue ethics, so hindi ako nagkakamali, yan ay inintroduce ni Aristotle. No? Si Aristotle, yun yung dakilang philosopher na student ni Plato. Actually, we were able to know about Plato and other philosophers dahil kay Aristotle. Hindi naman natin talaga alam pangalan ng mga yun. Si Aristotle ang nagpangalan sa kanila kasi sumulat si Aristotle ng physics. No. Ang point lang doon ni Aristotle, ang isang tao, kailangan niyang matutunan sa buhay niya mamuhay sa gitna. Kasi kapag nandun siya sa magkabilang dulo ng isang bagay, ang in-example na dyan, halimbawa yung tapang. Yung tapang kasi maraming translation yan sa, kung English yung approach natin. Ang ideal kay Aristotle, ang virtue, no, yung tinatawag ni Lennon na virtud. Hindi ito yung hindi ito yung langis ng manananggal. Ibang virtud to. Yung virtud, no, hindi kasi, yung problema rin sa Tagalog o sa Filipino, wala tayong mabuting asal kasi yung virtue pero yung root word kasi ng virtue is vir. Sa Latin kasi yung vir ay man. And this is not about gender, this is not about that kind of man. Ibig sabihin lang, human. Virtue is ano ang dapat ginagawa ng isang tunay na tao. Kumbaga more on like parang humanities ngayon yung pagpapakatao. Parang kapag virtuous ka, punong-puno ka, full na full yung pagiging tao mo. So hindi ka hayop, hindi ka yung fullness ng pagiging tao. I hope tama yung ko lang doon. Pero sasabi niya, ang virtuous is yung nasa gitna, yung moderation. No? Kaya sabi niya dyan, ano ang virtue? Ang virtue ay courage, tibay o katatagan o lakas ng loob, courage. Kasi kapag sumobra ka ng courage, stubbornness yun. Mamamatay ka dun. Sobrang ka ng lakas ng loob. Makipaglaban, kasi sabi niya, in-observe niya yung mga gladiators Recklessness, recklessness, no? Stubbornness, recklessness. Pagka nasobrahan ka, hindi mo tinansya yan at bira ka ng bira, o nakatapat ka ng mas malakas sa'yo, mawawala ka ng buhay. Ngayon, yung total opposite naman nun, pag wala ka namang lakas ng loob, pag wala kang tapang sa katawan, cowardice. And it makes you less of a person. Kasi you really have to stand for yourself. So, what is virtuous is in the middle. Courage. Halimbawa, yun ang example niya. Pero yung pinopoint na dito, the end goal of all of this, yung desired outcome ng lahat ng ito, yung tinatawag ni Aristotle na eudaimonia. Well, again,
our English and Filipino language are also limited into fully translating this. Pero kapag ang English daw, ang closest to it is happiness. Eudaimonia. Pero yung sinasabi dito ni Aristotle na eudaimonia, hindi siya yung happiness na natawa ka, wala kang problema. Hindi yun. Yung pagiging whole. Yung buo-buo ka na hindi ka nagtatago, hindi ka nagpapanggap, and you just live as close to the middle. Kasi nga, nagfa-fluctuate siya eh. Hindi ka lagi nasa gitna. Kaya nga yung virtues is always to find the middle, and once you find it, you stay on the middle. Yun yung virtue ethics. Ngayon, yung utilitarianism naman, I think hindi siya Filipino, no, non. So, ikaw na lang yung mag-integrate mamaya or ako. Pero, ano ba yung utilitarianism, no? So utilitarianism is a moral framework or an ethical framework na ang sinasabi niya is that ang importante to define what is good is that it should be for the greatest number. So it's the greatest good for the greatest number, no? So it's more like results based, no? Na kung ano yung magiging bunga, hindi talaga yung mismong action. So kahit na yung action ay pwede nating sabihin, well, for lack of terms, masama. Pero kung maganda yung magiging bunga at para sa nakararami, makakapakinabang ang mas marami, edi good, no? So for example, lying, no? Pagsisinungaling para ma-avoid yung conflict, no? Para wala nang away. So dahil walang away, so makakabuti yun sa mas marami. So in a way, mabait ka dun sa ganong sense, no? Kasi nga you have preserved the peace, no? Pero yung tanong natin moral ba 'yon? Kasi does the end justify the means? No? Para sa utilitarianism, oo. The end justifies the means kasi it's the greatest good for the greatest number, no? So if you remember yung classic na thought experiment, yun pala yung term na hinahanap ko nung Plato episode natin na hindi ko mahanap. Yung thought experiments, no? Trolley problem, no? So, kunwari meron kang, ikaw ay may hawak ng lever na kung saan, lever rather, hindi liver nasa loob ng katawan. Yung lever, no, yung, di ko alam ang Tagalog nun, pero yung parang cambio kung saan pwede mo ma-change yung direction ng isang tren, no? Kasi sa isang riles, ang nandoon may nakataling 3 tao, tapos sa kabilang riles merong isang tao, no? So anong gagawin mo raw? No? Will you choose the 1 or will you choose the 3? No? Ang sabi ng utilitarianism ay ano mo dun sa 1. Kasi mas marami kang maliligtas dito, 3 yun eh. Di ba? O yung isa pang thought experiment na kung wari raw ikaw ay captain ng isang helicopter, isang rescue helicopter, no? Tapos may re-rescue kayong mga tao na nasa isang bangka, no, sa ocean, no? Yung pwede mo lang ma-rescue ay isa lang. Sino raw i-rescue mo? Yung isa, presidente. Yung isa, bata. Yung isa, doktor. Kung ano-ano. I-rescue mo raw yung presidente kasi mas marami raw yung mapapakinabangan para sa bansa. So, yun ang idea, ang framework ng utilitarianism, no? Which we can see sa ating Filipino context, no? Mayroon tayong bahaging yun na medyo nakuha ni Russell kanina rin. Ang ganda rin ng explanation ni Russell kasi culturally, we are very communal eh. So, we really think about others, no? Hindi lang tayo ako. Lagi tayong tayo. So, may ganung kaya medyo, although hindi Filipino yung utilitarianism, this is very Anglo sphere, no? So, sa English-speaking world, ang mga philosophers nito ay puro mga mga English or mga Americans. You have Jeremy Bentham, John Stuart Mill, yung mga taong yan, no? But medyo nagfi-fit siya sa ating cultural milieu. Now on the other hand, yung virtue ethics nga na ang ganda ng pagkaka-explain ni Russell focuses on who you become, no? Not just on what you do. However, what you do ay nakaka-influence dun sa
kung sinong magiging ikaw. So ang pinaka-focus talaga ng virtue ethics ay yung mga habits, no? Acts shape habits and habits become character. So ang ano ng virtue ethics, you have Aristotle, you have Aquinas, no? Later on the church then, is that we have to take care of how we act because it can become a habit, because habits can become who we are, no, our characters, no. So for example, are you an honest person? To become an honest person, you have to first act saying the truth, and when you always say the truth, it becomes a habit. And when it becomes a habit, you become an honest person, no? So yun yung pinaglalaban ng virtue ethics, no? So now, how do we see these two moral frameworks at work, at play in our Filipino context, no? In our Filipino tendency? Like for example, may mga maririnig ka, di ba? So, huwag mo na sabihin para di na masaktan. Ang ano doon ay parang utilitarian yun, na para hindi lang masaktan, huwag mo nang sabihin. O kaya pwedeng sabihin, ayoko na lang makialam dyan. Basta ako, tahimik lang ako. No? Or kung lahat masaya, edi okay na yan. Di ba? You can hear that even from religious people, even from priests. No? Bakit ko i-impose yung aking moral code o yung aking moral criteria sa kanya? Kung dyan siya masaya, edi dyan na lang siya. So, we can hear that, no, sa ating sa konteksto nating mga Pilipino, no? Kasi nga, again, we have that sense ng pakikisama. So tingnan natin ngayon, isa-isahin natin itong mga cultural, let's go to a cultural deep dive cell. No? So let's see, yung pakikisama culture, yung utang na loob. Tapos yun nga, nabanggit na natin kanina yung pagiging mabait as a code na nahimik ka na lang, makisama ka na lang, parang gano'n, no? So, Yeah, thank you. Ang isang critic ko rin dito, alam mo yun, meron kasing sa buhay natin, no, bilang tao, merong mga bagay na, alam mo yun, yung hindi mo kailangang ipilit, swak lang talaga yung parang pasok lang pasok sa banga Unlike isang bagay, paniniwala na kailangan mo ipagduldulan, ipukpok ng matindi bago ma-integrate. Hindi ko alam, pero para sa akin, apparently, nagmumuka na perfect fit yung utilitarianism sa Filipino culture, pero gusto ko mag-disagree Kasi yes, communal tayo, collective tayong mag-isip. Kaya kahit yung mga pronouns natin, napaka-inclusive Tayo, kita, mahal kita hindi naman ako mahal ikaw Diba? Mahal kita. Saan po tayo? Ano pong atin? No? Pero ano to para sa akin, reflection ito ng yung malalim na pag-regard natin sa kapwa na meron tayong shared na identity. Na ako ay hindi nag-iisa dito. And para sa akin, kung utilitarianism ang i-apply lang natin na parang just like yung academic lang na ina-apply, no it's not always the greater happiness of the greater number for the Filipinos. Kasi may notion tayo na, sige, sama-sama tayo kahit maghirap tayo, sama-sama tayo. Pero, well, kaya ko lang sinabi yun dahil right now in our society, parang napaka-welcome na ng utilitarianism. No? Pero kung pupunta kayo, mga kaibigan, sa Mindanao, for example, or sa Mindoro, Zambales, kung saan may mga kapatid tayong katutubo, kababayan natin katutubo, mga indigenous peoples, we will definitely see a very different kind of Filipino mentality na genuine yung pag-iisip para sa sa iba. Siguro yun ang pwede kong i-establish a difference, Pads, no? Yung utilitarianism kasi, greatest happiness, say di ay, greatest happiness of the greatest number
Kumbaga yung makakapagpasaya sa pinakamaraming number, may issue pa rin siya ng I Kasi yung greatest number, kasama ako dun. Pero ang Filipino culture, no. Filipino philosophy, Filipino psychology, no, hindi. Para sa sasaya ng iba, kahit magsakripisyo ako. Kaya, diba, hindi lang naman siya pang indigenous peoples. Look at our OFWs. Hindi naman natin alam ano nangyayari sa kanila sa abroad. Some of them suffering physically, nagkakasakit, yung iba minamaltrato, yung iba nagtitiis ng gutom. Pero ang tingin ng mga kamag-anak nila, ng family nila, paldo-paldo kapag nagpadala. Kasi yung dolyar, yung euro, malaki na yun pag dumating sa piso. No? Pero they are there. For your happiness, I offer myself. I sacrifice for you. So, yun ang point doon. Pero mabalik tayo dun sa tanong mo nun. Ano ba yung manifestations ng utilitarianism? Mind you, iba pa yung utilitarianism sa pragmatism. So, pag-uusapan natin yun sa ibang episode. Pero practically, mas naniniwala akong mas pragmatic tayo kaysa utilitarian. Kasi marami sa atin hindi na nga nag-iisip ng kapwa. No, yung mga nagpo-promote ng sugal, artista, ang yayaman na ng mga yan, pero nagpo-promote sila. Bakit? Kasi sarili ko lang more on pragmatic yun. Kung ano lang yung kapakipakinabang sa akin. Mga nandyan pag may kailangan, parang gano'n. Pero utilitarianism, maganda ngang ma-highlight yun. Halimbawa sa isang klase, para hindi lang pagalitan, di ba, ano ba yung matuwid? Pero nakakatawa at nakakainis pag sa atin nangyayari sa atin. Best example sa klase, 5 minutes bago mag-uwian, may kaklase ka nagsabi, Sir, checkan nyo ba yung assignment? Di ba? Magwawala yung mga kaklase mo doon. Kasi uwian na Nakalimutan na nga ng prof mo yung assignment Pero ano yung point doon? Sa utilitarian mind, yun tayong lahat lang makikinabang. So kung pabor sa ating lahat na hindi na masilip yung assignment, kahit hindi siya tama, okay lang yun. At kung ikaw, whistleblower ang tingin sa'yo mababrand ka kagad. Sip-sip, teacher's pet, grade conscious, weirdo, di ba? Pero hindi kung objective lang tayo, tanggalin mo yung emotions mo, tanggalin mo yung mga issues mo sa pamilya mo, normal lang naman. Sir, nakalimutan yung assignment. And yun din, after nyan, gagraduate tayo sa school, mangyayari yun sa work, ang employment culture, ang work culture, no? Hindi ko kasi masabing work ethic Kasi siguro ako, pabor pa rin ako na ang work ethic ng Pilipino, talo pa rin talaga ibang lahi. Talagang pagtrabaho. Pero ang problema doon, meron tayong culture of silence kapag collective tayo. Bakit? Dalawa lang yan. Kasi kung sino nakaisip siya, gagawa. Yun ang isang bad thing about the culture. Second bad thing, pag nagsalita ka, at quote-unquote walang basbas ng mas marami, sama ka. Whistleblower, no? Whistleblower nga ang dating mo. So, nakakalungkot yun kasi hindi tayo ganun dapat Hindi ganun yung... Hindi tayo pang ganun dapat tutusin. Pero syempre, alam mo yon yung ilang henerasyon mo na kasing nakita yung mga nangyayari doon sa mga taong sinusubukan lang naman magpakatotoo at gawin ng trabaho nila. Ano nangyayari? Ginagawang fallout guy. Fallout guy meaning may nangyaring malaking problema, naghahanap ng sisisihin, napagtulungan ka. So ano mangyayari? Forced retirement, early retirement, tatanggalan ka ng pension. Sa sobrang bigat ng kalooban mo, magkakasakit ka, maaga kang magdidemise. So it's just cruel and unfair. Kaya nga doon ako naniniwala na parang ang nangyayari sa kultura natin. Culture of silence yun. At galit tayo sa mga whistleblower. Dapat tayo. Pero mahal na mahal natin ang democracy. Yan ang issue ko dito. Galawin mo, kapag ginalaw mo yung collective na kalayaan ng lahat, magwawala yan. Pero kapag inisa-isa mo lang, isang sektor lang, isang tao lang muna, one at a time, kapag sila nagreklamo, isolated lang yung kaso.
So, tunay nga rin ba tayong virtuous or ethical? O tunay ba tayong malaya given our penchant for democracy? Nung very collective strength yung mga influencers ng specific na political leaning, for example, to the point na nagpapakalat sila ng fake news. Pero nung inisa-isa na silang imbestigahan, they are crying out foul. Na parang, no, you're violating my right, you're violating my constitutional rights. Pero nasa constitution yung yung truth, yung commitment to truth, justice, integrity of creation, human dignity. Pero wala tayong pake doon until tayo na yung agrabyado. So, ang point ko lang dito, somehow, bago ko ibalik kay Lennon, baka meron tayong magkaroon sana ng initiative, ng malawakang initiative na tayo, sama-sama tayo mag-aral ulit ng values. Ano nga ba ang values ng Pilipino? Ito, very interesting na nahagip ko lang ito. No? And hindi siya sa isang particular na lugar o bagay na inaasahan ko. Meron tayong tinatawag na national security policy. And pag sinabi natin kasi national security, usually, sundalo lang yan, police lang yan, gera yan, di ba? Pero very interesting sa national security policy. Sinabi doon, instead na tayo ay magsimulang magplano ng pagpapalakas o kung ano mang kailangan natin na equipment o barko o pandigmang eroplano, no. Bumalik tayo sa ano nga ba yung enduring values ng Pilipino. Sabi doon, sa National Security Policy ngayon, I think 2024 yun to 2028. So for the administration ni Ferdinand Marcos Jr., ni BBM. Pero hindi si BBM yun, yung author nun. The point is, yun ang National Security Policy na administration. So, nilatag nila doon, ano ba ang enduring values daw ng Pilipino? So, try ko lang bago ko ipasa kay Lennon. Isa-isay natin, tingnan natin. Sabi dito, ang ating national security, ang ating enduring values as Filipinos ay, by the way, available to sa internet. No? So, kung interesado kayo mas laliman yung pagbabasa nyo, edi banatan nyo. So yan, dito. Yun ang chapter 1, Enduring Vision and Values ng Pilipino. So, para sa National Security Policy, ano yung una? Love of God. So practically, hindi talaga tutubo ang atheism sa Pilipino. Kasi kahit hindi pa tayo Kristiyano, hindi pa tayo na-Christianize, as hindi pa talaga nag-proliferate yung ibang relihiyon like Islam, meron na tayong love of God. Then ano yung next? Kahit tayo, binubuo tayo dati ng kingdoms until na-establish yung isang centralized na government under Spain, hanggang naging archipelago tayo na buong isang bansa, isang republic, meron tayong love of country, patriotism. Stickler to the rules daw tayo kasi meron tayong rule of law and respect for human rights. Ano pa dito ang isa? Na minsan, ito yung ina-exploit tayong utilitarianism Common good. Pero again, di ba sabi ko nga, iba yung common good ng Pilipino kasi yung utilitarianism, common good, kasama ako doon sa common. Pero ang Pilipino, sige, para sa common good, kahit hindi ako kasama, kahit masagasaan yung interest ko dyan. Basta sa common good. Kahit magsakripisyo ako. Ano next? Democracy and freedom. Ano pa? Fortitude. Lakas ng loob. Inclusivity. Pero hindi ito yung ideological na inclusivity. But rather, tayo, Pilipino tayong lahat. Bisaya ka, Ilocano ka, Tagalog ako, Bicolano ako. No, hindi. Pinoy tayo, tara. Welcome. Bahay mo to. Diba? Welcome kayo dito sa bayan namin. Bayan nyo rin ito. So, kapag sa school, alagaan nyo naman yung mga gamit ng school kasi gamit nyo rin to. So, inclusivity. O pa, social justice. Pag may niloko, pag may nascam, pag may
dinugas. Pag may ginawa ng krimen, mainit agad ang ulo natin. Tapos innovation, eto dito hindi ako naniniwala, pero siguro innovation kasi mahilig tayong, mabilis tayong makaimbento ng mga bagay-bagay. Kwento, mag-imbento ng memes, siguro innovation. Pero yung, yung mga invention na medyo, siguro, papunta pa lang tayo doon. So, ang point ko lang dito, sabi dito, yung enduring values daw will guide us in the way we think and act as a nation. And reflecting on this episode, we have, alam mo yon, yung parang ang feeling ko bilang Pilipino, para tayong tayo ang tunay na sleeping giant in the sense na kung tayo lang makakapag-focus lang tayo at least 1 year sa strengths and values natin bilang bansa. And hindi tayo divided ng politics, ng personal interest. Yung iba, di ba, even to the point na illegal na yung ginagawa para lang kumita ng pera. Hindi ko naman sila inuhusgahan, no? Pero pinopoint out ko lang yung reality na yung iba, wala nang pakialam sa values. Kasi, isipin ko pa ba yan kung nagugutom yung pamilya ko? Okay yun. Pero kung ikaw lang naman yung gutom, and gusto mo lang kumabig, ibang usapan din kasi yun eh. Parang ganun ba? So, mas napupunta tayo sa utilitarianism, sa pragmatism. And, alam mo yun, ano ipapamana natin sa susunod na generation kung ayaw na nating mag-isip para sa iba? Kasi damay-damay yan. Para sa akin nun, no? Ang final thoughts ko dyan, damay na yan eh. Kasi, even yung basic unit ng society natin, which is the family, napaka-strong ng family values natin dati. Ngayon, na-introduce naman tayo sa Western, so may mga concept na tayo na pwede na tayo magalit sa magulang, okay lang yun kasi legal yun. Pero ano pa yung isang danger nun? The more na mas nagiging Western na tayo mag-isip, yung iba sa atin ayaw na mag-anak. Kasi iniisip natin sarili nga natin eh. So, hindi na natin magiging problema kung ano ipapasa sa susunod na henerasyon. Bakit? Kasi wala na susunod na henerasyon. Pero tingnan mo, yung mga unang yumakap sa utilitarianism, mga mayayamang bansa, anong issue nila ngayon? Wala silang bata. Well, usapan, yun, tamang usapan lang naman. Pero yun, doon ako nun, ikaw, ano ba ang mo dyan? Canned thoughts. Let's now see ilagay naman natin sa perspective ng faith, no? So, holiness is not equivalent to being nice, no? So, marami tayong mga examples. For example, si Jesus mismo. Jesus was good. He is good, but not always nice, no? For example, if you remember Matthew 21, for example, no? Yung kanyang, yung nagwala siya sa templo, di ba? Yung flinip niya yung mga tables, no? Nagalit siya. Hindi siya nice boy lang na, sige lang, okay lang yan. Hayaan mo na lang sila, yan ang gusto nila. Hindi, talagang ipinaglaban niya ano yung tama, no? Hindi dapat kayo nandito kasi ginagawa niyo, binababoy ninyo yung tahanan ng Ama, di ba? And nung kay Peter, no, nung rebuke niya si Peter, no, yung sabi niya, get behind me. Satan pa nga ginamit yung word, no? Matthew 16:23. No? So, grabe yung na yun. Parang hindi nagmumura si Lord, pero parang mura na yun halos kasi tinawag niyang Satan si Peter, first pope, di ba? Pero more than just the act, no, ang pinakaano doon is yung tinatawag nga ng mga hagiographers at ng mga theologians na righteous anger. Kaya nga pag may nagkukumbisal sa akin na nagalit po ako, hindi kasalanan ng galit. Ang kasalanan ay kapag wala sa lugar yung galit mo, no? So what we can see here, Jesus was fighting, was angry for what is good, no? Kung ano talaga yung tama, yung moral, no? Ganon din nung sa harap siya ni Pilate, no? He was silent but firm against Pilate. Wala yung kultura nga, yung culture of silence na okay lang, para makisama na lang tayo, di ba? Para hindi na tayo mahirapan pa. Hindi eh. Firm pa rin. So mayroong firmness. Now, according to the Catechism of the Catholic Church, no? Sa number 1803, a virtue
is a habitual and firm disposition to do the good. Sa number 1778, conscience is the voice of reason informed by divine law. Which means that, again, yun yung sinasabi ng virtue ethics over against utilitarianism and other ethical frameworks, no? That we have to cultivate virtues. And in cultivating virtues, we are also cultivating, no, our conscience. Conscience is the voice of God within us that tells us what is the right thing. No, hindi lang ang problema minsan inisip ng conscience ay yung mag-feel ka lang ng guilt after. No, conscience tells you from inside, no? Parang intuition kumbaga, kung yung bang ginagawa mo ay tama o mali, no? So, however, of course, karoon na tayo dati ng episode about conscience, so you can just listen to that. Pero ang main point is that conscience can also be misinformed. Kaya kailangan nating mag-cultivate ng virtues along the way, no? So that our conscience may be informed din, no? So, examples. Mga saints, no? As an example. Saint Thomas More, one good example. Saint Thomas More chose the truth, chose the faith over his own political survival. He was the chancellor. Ibig sabihin, ang chancellor noon ng England ay yung may hawak sa court system, sa justice system ng bansa, no? And the king was his friend, no? Si Henry VIII, sabi niya, teka, magtatayo ako ng sarili kong simbahan kasi ayaw akong i-grant ng divorce ng Papa. Sabi ni Thomas More, teka, hindi pwede yun. No? Hindi pwede yun kasi my conscience is above all. I respect my king, but my conscience is king, kumbaga. My conscience. I should follow my conscience. No? So, that's a path of a virtuous person. No? Just like Saint John the Baptist, no? In front of Herod, hindi siya nakisama na okay lang yan kahit na yung asawa ng kapatid mo kinuha mo. Hindi, talagang sinabi niya in public tsaka harap-harapan, no? So dinanounce niya yung evil. You have other saints, Saint Teresa of Calcutta, no? You have Saint Paul, no? Very gentle but also fiercely truthful, no? So what I'm saying is that over against the idea of utilitarianism that the greatest good for the greatest number, virtue ethics is offering us, kahit sa ating mga Pilipino, ng isang bagay na more than just seeing what is the fruit, what is the end, more on cultivating on who we become, no? So, again, if you want to become an honest person, you start by telling the truth. No? You start by sharing the truth, no? So that it becomes a habit and later it becomes a character. So hindi mo lang iisipin na gano'n ba karami makikinabang nito. Makikinabang ba ako dito, no? Kasi nga, yun ang napansin ko rin na the sad state of our moral life as a Filipino, no? In the past 6 years, 12 years, na meron na tayong sense na okay lang yan, di naman nakaka-apekto sa akin yan. Eh di patayin nila kasi mga ano naman yan eh. Mga marginalized naman yan eh. Di ba? Kasala naman yan. Patayin na lang. Di ba? So, a virtuous person will not say that. A virtuous person will have to consider, no, what is a virtue. For example, the virtue of life. No? You choose life, for example. No? Pre, if I may cut you, two things para mas maging kapaki-pakinabang yung episode natin. Mm-hmm. Una, yung buy-in. Ako, na-experience ko, for sure, ikaw din, na-experience mo or na-experience mo na. Ito, I'm not talking about the trolls. Kasi yung mga trolls, alam nating deceitful and hindi sila mga totoong accounts talaga. But rather, they were created to steer conflict, to sow discord. Pero, we're talking about the misinformed or the people, the other people, other Filipinos na hindi nagsishare ng idea natin. Yung buy-in. Listening to us,
ang dating kasi sa kanila, edi kayo na, alam mo yun, yung nauuso no nung time natin, yung tawag ng mga kaklase ko nga dyan, epistemological murder kasi, edi wow, edi ikaw yung magaling. So, parang ganun din edi ikaw yung virtuous, ano ngayon? Wala akong pake sa virtue. Parang ganun ba? Ano yung buy-in na bakit kailangan nating maging virtuous? Para maging genuine tayo na Filipino. Ikaw, ano ba, paano mo atakihin yun? Paano mo i-explain sa kanila yun na, no, hindi rin kami virtuous. Hindi kami moralista. Hindi kami elitista. We are just stating na ganito yung ginagawa natin. Ito dapat ang ginagawa natin. Kasi ito yung tama, ito yung mabuti. Yun. Pangalawa is yung nakakalimutan ko ano ba yun. Yun. Tama ka dun. For the past 9-12 years, alam mo yun, yung nagmix na kasi yung genuine na Filipino value sa hindi. So, sinasabi mo kanina, to be honest is mag-practice ka ng honesty. No. Pero hindi na siya madali kasi darating may moment at may moment lagi na may ipit sa alanganin ng isang tao and meron na siyang core memory na pag nagsinungaling ako dito, hindi ako malalagay sa alanganin. Bakit ko pipiliin magsabi ng totoo? So, yun, yung buy-in and yung purification of culture. Siguro, if I may just so say, parang gano'n. Yun lang para kung practical application to, yun, ano yung buy-in nila? Bakit kailangan yun ang piliin nilang gawin? Or isipin or i-practice? Well, first and foremost, we go back to Aristotle, di ba? You are choosing the good, you are doing the good because you are seeking eudaimonia, no? Yung happiness, no? What will make you happy really? Now, happiness, hindi lang pagiging kontento, pagiging comfortable, no? Kasi minsan na ano natin yan na teka, sige, so magsisinungaling na lang ako kasi hindi ako mapapahamak. No? Happiness goes beyond that. Happiness, in the Catholic sense, in the Christian sense, is to be united with God. No? I'm speaking now, katulad ng sabi mo kanina, Sel, one of the first core values of the Filipino is love for God. If you really love God, then you have to be godly, di ba? Kailangan maging naaayon sa puso niya. And now, ano bang naaayon sa puso ng Diyos? Hindi lang naman yun, na maging komportable ka, na hindi ka mapahamak, di ba? In fact, yun ay parang nasa last na yun na priorities. Even Jesus himself died on the cross because he was standing on the truth, di ba? And he was condemned because of the truth. So, to stand on the truth, hindi yun dahil sa elitista ka. No? Hindi yun dahil sa, okay, ako ang virtues. No, in fact, isa rin yun, although, ito rin ang isisisi ko sa ilang mga tao. No? Siguro sa atin din na we tend to be very self-righteous na. Kami lang ang magagaling. Mga bobo kayo, kaya ninyo binoboto yan. Kaya paulit-ulit ninyong ginagawa yan. Which is wrong, no? All of us need to cultivate virtues. No? Yun ang hinihingi sa atin ng simbahan, yun ang hinihingi sa atin ng pananampalataya natin. We have to cultivate virtues so that we become who we need to become. Who we need to become is to become godly people, to become saintly people. All of us are called to become saints. No? So, paano ba? Ano bang ibig sabihin natin ng santo? Di ba? Honest people, for example. People who choose life. People who serve others before oneself. No? Very Filipino. Diba? So, balik tayo doon sa sa idea na yun. No? So, in particular, let's see scenarios. Tingnan natin mga scenarios. For example, do you choose between honesty or just group peace, kumbaga? That group peace will be apparent lang yun sa lang yun, superficial lang yun. If you really want peace, everlasting peace, you have to resolve first the underlying issues. No? So honesty,
speaking out when a friend is clearly in moral danger. Pag yung kaibigan mo talaga ay may nagagawang kasalanan, may mali siyang ginagawa, kung siya ay sugarol, hindi ko na kakausapin. Okay na yun. Siya may gusto niyan. Hindi naman nakaka-apekto sa akin. Wala naman siya nagagawang masama. If you really care for your friend, you tell. Di ba? You reprimand. Nasa sa kanya na yun kung makikinig siya sa'yo. No? Doing something good even if no one benefits immediately. No? Kasi lagi tayong nakafocus dun sa anong para sa akin? Anong para sa atin? No? No. You do the good because it is good. No? And that is the path to become a saintly person, to become godly. So, what we are trying to say here is that we have to reflect, no? Tayo mismo sa mga decisions ba natin sa buhay, sa mga ginagawa natin. What drives our decisions? Is it virtue or is it just utility? No? Yun lang bang gamit niya? Yun lang bang makakapakinabang sa akin? Yung benefits lang ba? Nakakatulong ba yung mga decisions ko sa buhay sa paghubog ng puso ko o ng image ko lang? No? Okay ka sa lahat, di ba? So, I think that's the buy-in. No? Na at the end of this all, hindi to dahil sa mabait ako na bobo ka. No. At the end of this all, it's everyone's journey. No? So you become good because you want to be good. Because you need to be good. No? Because at the end of the day, it's between you and your God. No? The issue at hand. No? So sometimes, kaya rin isa pa to sa mga bagay din na we disconnect God on our moral decisions. No? We just think. Yun nga, ang utilitarianism you just think what's the end outcome. Ano yung outcome nito? Sino makikinabang nito? Gano'ng karami yung magiging masaya? Ano yung pakinabang sa akin? Now, when you put God into the equation, iba ang usapan, di ba? So, yun siguro, yun ang ko doon, yung masasabi ko doon. What we are saying here in this episode is that we have to be good even if it's hard, no? I remember a quote from Pope Benedict XVI. Sabi niya, "The world offers you comfort, but you were not made for comfort. You were made for greatness. And this greatness is called in Catholic theology sainthood. We are called to become saints." No? Si Saint Paul tawag sa atin saints eh. So, let us respond to that call. No? And it starts with how we act and how we cultivate these habits that becomes virtues, that becomes our character. No? So, it's more than just being elitist. It is actually our need, our response to the call, universal call of God. No? Anyways, yun lang. I hope na nasagot ko sa yung ano yung pangalawang tanong? Yeah. Okay naman. Sagot ko naman yung both, no? Yeah. Kasi that's our problem when we are dialoguing with people who do not share the same political views, not necessarily religious views eh. Pero I'm saying it because napapanahon, and thank you noon doon. Ngayon sa inyo, kung nagustuhan ninyo ang episode na to, please feel free to share. Kung may mga tanong kayo, comment lang kayo. And kung anong gusto niyo pang pag-usapan namin ng mga tema ng philosophy, politics, culture, society. Love life ni Sir Russell. Love life ni Sir Russell o ni Ma'am Shu. Feel free to drop a comment or email nyo kami o DM nyo kami kung old school kayo. And alam niyo naman kung saan kami makikita kasi kami lang naman nag-share ng mga episodes namin. So, hindi naman kayo nag-share kaya alam niyo kung nakikinig kayo nito, alam niyo kung saan nyo makikita. So, sama-sama ulit tayo sa next episode. Gulat kayo, no? 1 oras lang to, no? We try to make it na talagang medyo bite-size para sakto lang.
Para may makuha lang kayo sa oras, then next episode ulit. So, dito muna kami. Sa susunod na episode ulit, magkarinigan tayo ulit. Sama-sama ulit tayo next episode. Ako po si Russell. Ako naman po sila noon. At ito ang inyong tamang usapan. Usapang may tama. Bye-bye. Bye.